Hello, greetings mo mga kababayan. Harinawa sa oras neto sa amang kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli si Atty. Rogelio Liwong, no, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, no, at nagbibigay po tayo ng, ito po isang bahagi ng ating Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines. Paalala po, bago tayo mag-proceed, ang ating pong napag-usapan, no, o pinag-usapan sa ating mga episode, ay huwag po niyong maituring ni isang legal opinion, bagkus consider our discussion for academic and information purposes only. At kung meron po naman kayong compelling concerns, I always consult your lawyer in your community. All right. Okay, sa mga baguhan pa lang at sa hindi pa nag-subscribe, pwede mo pang makiusap. Paki-click na lang po yung subscribe and share and like button. So pang sa ganun po, no, ma-spread out po ang ating mga videos sa ating mga kababayan, no. Alam naman po natin na ang ating po mga kababayan hindi lang po nandito sa Pilipinas, kundi sa amang sulok po ng parte ng mundo, no, ay meron po tayong kababayan. Kasi ang ating pong advokasya ay spread out natin ang kaalaman o legal na impormasyon tungkol sa batas, kasi po ang ating paniniwala ay pag ang ating mga citizenry is well-informed, no, meron silang kaalaman sa batas, no, our rights, duties, and obligations sa ating kapwa, sa ating gobyerno, sa ating community, ay magkaroon po tayo ng harmonious, no, relationship between and among each others, no, at saka sa ating pamilya, at ganun din po sa ating mga kapwa natin. Okay? Kaya napakamahalaga na at least meron po tayong legal na kaalaman, no, kaalaman rather, sa ating batas. All right? So, I would like also to extend, no, my appreciation doon sa mga viewers po natin, subscribers, no, na wala pong sawang nagpapalo po sa atin, no. Notwithstanding na napaka-hectic po ang ating mga schedules, no, lalo na yung ating mga OFWs dyan, o kung saan man kayo naroroon. Ay iba-iba po ang ating mga time zones, but despite of that, kung hindi man kayo nakaabot sa mga Q&A live po natin, ay humahabol po kayo dun sa replay, at ganun din po, no, dito sa ating mga na-upload na mga videos. Okay? Ang ating pong patatalakay, no, sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin, no, ng ating viewers, no. Itago na lang natin siya sa pangalang Isidro. Okay? Si Isidro po ay sa kwento niya, ay mayroon po siyang asawa, and then iniwanan po niya yung kanyang asawa, no? At siya po ay nagkaroon ng live-in partner. Okay? And then, nagkaroon po silang anak ng ka-live-in partner niya. Sila po ay nagkasama ng 5 taon, and then nakapagpundar po sila ng ari-arian. Okay? Now, in the process, no, hindi po sila nagkaunawaan ng kanyang live-in partner. Okay? At nagkaroon siya ng reconciliation doon sa pamilya niya, no, sa first family niya na kung saan siya ay kasal. Okay? So, ang tanong niya ngayon ay, since nakapagpundar sila ng properties, no, yung kanyang live-in partner ay wala pong asawa, no? At may trabaho naman ito, so nakapagpundar silang pareho ng lupa, no? Although wala pang bahay. Okay? So, ang tanong niya ngayon, paano na yung kanyang share, no, doon sa kanilang co-ownership na naipundar. Okay? Ano daw ba ang karapatan niya, at ano din ba ang karapatan ng kanyang live-in partner dito? Alright? So, yan po ang sasagutin natin, no, sa episode nito. Okay. Okay, yung premise kasi natin is that si Isidro ay mayroon po siyang pamilya. In short, legally married po siya. Okay? And therefore, being legally married, okay, so meron po siyang pananagutan sa kanyang first family, no? And then una dito nagkaroon po siya ng violation, no, ng kanilang marital vows, kasi inabandon niya, at pagkatapos nakapag-live-in siya sa kanyang partner, no? Nagkaroon sila ng properties. Okay, sabi kasi ng batas natin, no, hinggil sa usaping ito, okay? Pag ganitong situation, talaga namang na-join sila ng pagpundar ng property. Okay? So, 50-50 sila dito. Okay?
So kung sakali mang katulad niyan, bumalik na si Isidro sa kanyang first family, nag-reconcile na sila. So 50-50 po sila kasi pareho silang nag-contribute dito sa lupang kanilang nabili. So 50-50 ang share nila. Ngayon may nagsasabi, paano na ngayon yung saan mapupunta yung kalahating share ni Isidro doon sa napundar? Okay? Normally kasi yan, ay dapat yan bahagi ng conjugal or community property ni Isidro yung kanyang first family, di ba? Kasi there is that presumption na kahit na sino sa kanilang anumang maipundar during the marriage is presumed to be part of their conjugal or community property. However, in this particular case, no, si Isidro po ay nagkaroon ng live-in and din nagkaanak siya. Ang sabi po ng batas natin dito, there si Isidro is considered as partner o live-in partner in bad faith. Bakit in bad faith? May asawa po siya eh. Then nakipag-live-in siya. So pag bad faith ka, okay, yung inyong share, no, ayon sa ating Article 148 ng Family Code, dahil bad faith ka, yung share mo ay mapupurfit, hindi mo makukuha ito. At ito'y mapupunta doon sa iyong anak, no? So may anak kayo doon sa kalibin mo, doon mapupunta ang kalahati mo na share doon sa co-ownership. Of course, yun namang natirang kalahati, of course, ay ito'y mapupunta doon sa live-in mo na tutuusin ay hindi naman siya kasal. So, siya ay may considered na partner siya in good faith. So, ang consequence na ni Isidro ay ikaw ay mawawalaan ng karapatan mo doon sa share mo doon sa inyong co-ownership, at that is part of the sanctions, no? And of course, to protect yung inyong anak, no? Ang anak mo doon sa iyong live-in partner ay meron siyang kaagad na nakalagay doon niya. Yung share mo ay naandun sa mapupunta sa kanya. Okay? Ngayon, may nagtatanong, paano yun kung halimbawa mamatay si Isidro? Paano mangyari doon sa kanyang anak? Ha? Hindi naman siya kasalong ka-live-in partner niya. Yung bang anak ba may karapatan na magmana? So, of course, mayroon po kasi, di ba? Bakit? Yung anak po, kahit na maistuturing niya natin na siya ay illegitimate or non-marital child, no? Siya po ay maituturing din na compulsory heir ni Isidro. So, that means, anumang ari-arian na mapundar ni Isidro, kasama na doon yung kanyang share niya doon sa conjugal or community property sa first marriage, and so far as yung kanyang legitim, no, is concerned, o yung kanyang share doon sa conjugal o matrimonial property niya doon sa first marriage, may karapatan po ang anak ni Isidro, no, kahit na siya ay sabihin nating anak sa labas o non-marital child na mag-inherit doon po sa estate ni Isidro. Okay? So yun po ang ating pong tatanda, no? At hopefully, no, lalo na ngayon ay marami na pong uso na po sa atin, no, ang hindi nagpapakasal, no? Na in fact mayroon pong nakakagulat na statistics, no? Ay karamihan po ngayon, marami po tayong mga teenager na nagkaroon ng pregnancy na, no? According to the reports, tumataas po ang bilang ng mga bata na nagbubuntis, no? As early as young as 10 years old po pataas, no? Mga teenagers nagbubuntisan, no? At yun ang problema, no? So I hope that these video materials, no, will guide our viewers, yung mga parents, no, kung ano po ang magiging relevance nito, no, and so para yung topic na pinag-usapan po natin. Okay? So, hanggang dito lang muna. Of course, I would like to express my appreciation, no, doon sa mga supporters po natin na wala pong tigil, no, ang kanilang pagsuporta sa ating channel. Hanggang dito lang muna tayo at maraming salamat, no, sa inyong suporta, and I wish you the best at in good health. Maraming salamat and God bless.